Sa kaibuturan ng Cordillera, kung saan ang ulap ay tila humahalik sa mga sinaunang kabundukan, mayroong isang mundo kung saan ang pagpanaw ay hindi nangangahulugang pagkawala. Dito, ang hangganan sa pagitan ng nabubuhay at ng mga ninuno ay napakanipis, halos hindi nakikita. Sa loob ng libu-libong taon, pinanatili ng mga Ibaloy ang isang sagradong koneksyon sa kanilang mga yumao, isang pamamaraan na sumasalungat sa modernong paglilibing. Hindi sila inililibing upang makalimutan. Sila ay inihahanda upang manatiling aktibong bahagi ng komunidad. Ang mga ritual ay detalyado, masalimuot at puno ng malalim na espiritual na kahulugan na ginagabayan ang kaluluwa patungo sa kabilang buhay habang pinapanatili ang katawan. May mga lihim na pamamaraan ng pagpapanatili na nagpapakita ng kanilang walang hanggang paggalang. Handa ka na bang tuklasin ang mga bulong na nagmumula sa mga kuweba ng mami sa kabayan at harapin ang mga katotohanan na babago sa iyong pananaw tungkol sa kamatayan at pamana? Ito ay isang paglalakbay sa mga nakalimutang kaalaman kung saan ang mga ninuno ay patuloy na nagbabantay. Saan nagtatapos ang buhay? Para sa karamihan ng mundo, ito ay isang huling hininga, isang formal na seremonya at isang huling paalam. Ngunit sa kaibuturan ng Cordillera, sa mga liblib na bahagi ng kabayan, Benguet, ang tanong na iyan ay sinasagot sa isang paraang sumasalungat sa lahat ng ating nakasanayan. Dito, ang kamatayan ay hindi isang pagtatapos, kundi isang masalimuot na pagbabago. Isang proseso ng pagiging apo, isang ninunong espiritual na patuloy na naglilingkod at gumagabay sa mga nabubuhay. Ang pananaw ng Ibaloy sa pagpanaw ay nakaugat sa isang malalim at hindi mapaghihiwalay na koneksyon sa lupa at sa kanilang mga pinagmulan. Ang mga bundok ay hindi lamang geograpikal na istruktura. Sila ay mga sagradong altar, mga tagapagbantay ng kasaysayan, at ang permanenteng tahanan ng mga kaluluwang lumisan. Kapag ang isang Ibaloy ay pumanaw, ang paghahanda ay nagsisimula kaagad at ito ay higit pa sa pisikal na pag-iingat. Ito ay isang espiritual na paglilingkod na tumatagal ng maraming linggo, minsan buwan, na nagpapatunay sa paniniwala na ang yumao ay nananatiling isang aktibong miyembro ng sambahayan hanggang sa siya ay ganap na maging isang ninuno. Ang ritual ay nagsisimula sa isang matinding pagbabantay. Hindi tulad ng mabilisang paglilibing, ang katawan ng yumao ay nananatili sa loob ng bahay. Kadalasan ay inilalagay sa isang espesyal na silya na tinatawag na sangadil o sa isang posisyong nakaupo na tila nagmamasid pa rin sa mga pang-araw-araw na gawain ng pamilya. Ang posisyong ito, ang sit-in position, ay hindi lamang isang simpleng paglalagay. Ito ay may malalim na kahulugan. Ito ay nagpapahiwatig na ang kaluluwa ay hindi pa ganap na umalis. Ang pag-upo ay nagpapakita ng dignidad, kapangyarihan at patuloy na pagiging bahagi ng lipunan. Ang katawan ay inilalagay malapit sa dingding na may mga mata na tila nakakatingin sa direksyon ng kanilang mga lupain o sa lugar kung saan sila madalas nagpapahinga noong nabubuhay pa. Ang mga unang araw ay puno ng mga awit, orasyon at mga ritual ng pagpapakain. Oo, tama ang inyong narinig. Pagpapakain. Ang mga Ibaloy ay naglalagay ng pagkain at inumin malapit sa yumao
na nagpapatumi sa ideya na ang paglipat sa kabilang buhay ay isang unti-unting proseso. Ang mga pamilya ay nagtitipon, nagbabahagi ng mga kwento at nagpapatuloy ng buhay sa paligid ng katawan na lumilikha ng isang kapaligiran kung saan ang kamatayan ay hindi isang takot na dapat itago, kundi isang katotohanang dapat harapin ng may paggalang at pagmamahal. Ang pagiging malapit na ito ay nagbibigay daan sa mga nabubuhay na makipag-usap sa yumao, humingi ng payo at magbigay ng huling mga mensahe na tinitiyak na ang anumang hindi natapos na usapin ay may isa sa ayos bago ang huling paglisan ng kaluluwa. Ang proseso ng mummification na siyang sentro ng pamana ng Ibaloy ay nagsisimula sa sandaling pumanaw ang tao. Ang pamamaraang ito ay tinatawag na Benguet mummification o fire mummification at ito ay isang masalimuot na agham na pinagsama sa espiritualidad. Ang layunin ay hindi lamang ang pisikal na pagpapanatili, kundi ang paggawa ng isang permanenteng sisidlan para sa kaluluwa na nagpapahintulot sa apo na patuloy na maging tagapagtanggol. Ang unang hakbang na ginagawa kaagad ay ang paglilinis at paghahanda ng katawan. Ang mga internal na organo ay maingat na inaalis, isang gawain na ginagawa ng mga piling matatanda o mambunusyalista na may malalim na kaalaman sa anatomya at espiritual na batas. Ang prosesong ito ay mahalaga upang maiwasan ang mabilis na pagkabulok. Ang mga likido sa katawan ay pinapalitan ng mga herbal na solusyon, madalas ay gawa sa asin at iba pang katutubong sangkap na tumutulong sa pagpapanatili. Ang mga sangkap na ito ay hindi lamang pangpreserba. Sila ay pinaniniwala ang nagdadala ng espiritual na lakas at nagpapadali sa paglalakbay ng kaluluwa. Kasunod nito ang pinaka natatanging bahagi ng ritual, ang paggamit ng usok. Ang katawan ay inilalagay sa ibabaw ng isang mababang apoy o sa isang lugar kung saan ito ay patuloy na nakalantad sa usok mula sa mga espesyal na kahoy at halaman. Ang usok na ito ay hindi lamang nagpapatuyo sa katawan. Ito ay pinaniniwala ang naglilinis ng kaluluwa at nagpapatibay sa koneksyon nito sa lupa. Ang prosesong ito ay maaaring tumagal ng ilang linggo kung saan ang mga matatanda ay patuloy na nagbabantay. Tinitiyak na ang temperatura at ang uri ng usok ay tama. Ang mga halaman na ginagamit ay mayaman sa tannins at iba pang chemical na natural na nagpapanatili, na nagpapakita ng isang sinaunang kaalaman sa botanya at kemika na naipasa sa pamamagitan ng oral na tradisyon. Habang nagaganap ang pagpapausok, ang mga ritual ay patuloy na isinasagawa. Ang mga mambunong ay umaawit ng mga kangkanae o mga ritual na awit na naglalarawan ng buhay ng yumao, nagbibigay pugay sa kanilang mga nagawa at humihingi ng gabay mula sa mga naunang ninuno. Ang mga awiting ito ay nagsisilbing mapa para sa kaluluwa na nagtuturo sa kanila sa tamang daan patungo sa lupain ng mga espiritu. Ang bawat salita, bawat nota ay may espiritual na bigat na nagpapatibay sa paniniwala na ang mga ninuno ay hindi nawawala, kundi nagbabago lamang ng anyo. Ang buong proseso ng paghahanda ay isang pagpapatunay sa kahalagahan ng komunidad. Ang mga Ibaloy ay naniniwala na ang kamatayan ay hindi isang individual na pangyayari, kundi isang kaganapan na nakakaapekto sa buong tribo. Ang pag-aalay ng mga hayop, ang pagbabahagi ng pagkain at ang patuloy na pagtitipon ay nagpapakita ng kolektibong responsibilidad
sa pagtitiyak na ang kaluluwa ng yumao ay makakarating sa kabilang buhay ng may kapayapaan at dignidad at magiging isang mabuting apo para sa mga susunod na henerasyon. Ang pagiging apo ay nangangahulugan ng kapangyarihan. Ang mga ninuno ay pinaniniwala ang may kakayahang magbigay ng ulan, magprotekta sa mga ani at magbigay ng babala sa mga panganib. Kaya naman, ang pagpapanatili ng katawan ay hindi lamang isang gawa ng pagmamahal, kundi isang praktikal na pangangailangan. Ang mummified na katawan ay nagiging isang pisikal na koneksyon, isang altar na nagpapahintulot sa mga nabubuhay na makipag-ugnayan sa espiritual na mundo. Ito ay nagpapakita ng isang pananaw kung saang pisikal at espiritual ay magkakaugnay at ang paggalang sa katawan ay direktang nagpapalakas sa espiritual na proteksyon ng komunidad. Ang paglalakbay na ito sa mga ritual ng Ibaloy ay nagpapakita ng isang kultura na matapang na humaharap sa misteryo ng kamatayan. Hindi sila natatakot sa pagpanaw. Sa halip, sila ay naghahanda para dito ng may matinding paggalang at tiyak na pamamaraan. Ang mga lihim na ito na nagtatakpuan sa mga bulong mula sa mga sinaunang lupain ay nag-aanyaya sa atin na tanungin ang ating sarili. Ano ang tunay na kahulugan ng pamana? At paano natin iginagalang ang mga hindi na natin nakikita? Sa mga kuweba ng kabayan, ang sagot ay malinaw. Ang mga ninuno ay hindi lamang alaala. Sila ay buhay na presensya na patuloy na nagbabantay sa atin mula sa kanilang mga sagradong libingan. Ang kanilang mga katawan na pinanatili sa loob ng daan-daang taon ay nagpapatunay sa walang hanggang pag-ibig at koneksyon sa pagitan ng henerasyon. Ito ay isang pagpapatunay na ang kamatayan ay hindi isang dulo, kundi isang bagong simula ng paglilingkod. Ang mga Ibaloy ay nagpapakita ng isang modelo ng pag-iral kung saan ang bawat buhay ay may halaga at ang halagang iyon ay hindi nagtatakos sa huling hininga. Ang kanilang mga ritual ay nagtuturo sa atin na ang paglilibing ay hindi tungkol sa paghihiwalay, kundi tungkol sa pagpapatibay ng ugnayan. Sa bawat usok na umaakyat mula sa ritual na apoy, sa bawat awit na umaalingaw-ngaw sa mga bundok, ang mensahe ay malinaw. Ang mga ninuno ay narito at sila ay naghihintay na makinig. Ang pag-unawa sa prosesong ito ay ang unang hakbang sa pagtuklas ng lalim ng kanilang pananaw at ang kapangyarihan ng kanilang pamana. Ito ay isang paanyaya upang pagnilayan kung paano natin hinaharap ang kamatayan at kung paano natin pinahahalagahan ang mga nagbigay daan sa ating pag-iral. Ang pagpapanatili ng katawan sa pamamagitan ng mumifikasyon ay nagpapahiwatig ng isang antas ng paggalang na bihira makita sa modernong mundo. Ito ay isang gawaing nangangailangan ng matinding pagtitiyaga, kaalaman at espiritual na disiplina. Ang pagiging isang mambunong na may kakayangang magsagawa ng ganitong ritual ay isang karangalan at isang mabigat na responsibilidad na nagpapatunay na ang bawat hakbang ay ginagawa ng may lubos na katumpakan. Ang mga sinaunang kaalaman na ito ay hindi lamang mga pamamaraan. Sila ay mga sagradong teksto na nakasulat sa pamamagitan ng aksyon at tradisyon. Sa pagtatapos ng unang yugto ng paghahanda, kapag ang katawan ay ganap nang napreserba at ang kaluluwa ay pinaniniwalaang nakarating na sa lupaing ng mga espiritu, ang mummified na katawan ay handa na para sa huling paglalakbay
patungo sa kuweba ng Mummies. Ngunit ang paglalakbay na iyon ay isa pang masaluot na ritual na puno ng mga sagradong kilos at mga huling paalala. Ang mga Mummies na ito na nakauo sa loob ng mga kuweba ay hindi mga labi ng nakaraan. Sila ay mga aktibong aklatan ng kaalaman, mga tahimik na tagapagturo na nagpapatunay sa walang hanggang kapangyarihan ng pamana ng Ibaloy. Ang kanilang presensya ay nagpapaalala sa lahat na ang buhay ay isang siklo at ang mga namatay ay naghihintay lamang sa mga susunod na henerasyon upang sumali sa kanilang walang hanggang pagbabantay. Ito ang bulong na nagmumula sa mga lupain ng ninuno. Isang bulong na nagtuturo sa atin na ang kamatayan ay hindi katapusan, kundi ang simula ng isang mas malalim na koneksyon. Ang paglalakbay patungo sa kuweba ng Mummies ay hindi lamang isang simpleng paglipat ng katawan. Ito ay isang sagradong pag-akyat, isang huling paglilingkod na nagpapatibay sa walang hanggang ugnayan sa pagitan ng lupa at ng kaluluwa. Matapos ang masalimuot na proseso ng mummification na tumatagal ng ilang linggo o buwan, ang katawan na ngayon ay isang kabuluhan, isang pinanatiling presensya, ay handa na para sa kanyang panghuling tahanan. Ang mga bundok ng kabayan na matagal nang nagsilbing mga tahimik na saksi sa kasaysayan ng Ibaloy ay nagiging mga tagapagbantay ng mga sagradong libingan. Ang pagpili sa kuweba bilang huling hantungan ay may malalim na espiritual na kahulugan. Ang kuweba ay itinuturing na sinapupunan ng inang lupa, isang lugar kung saan ang mga namatay ay hindi lamang inililibing, kundi ibinabalik sa pinagmulan. Sa loob ng dilim at lamig ng bato, ang mga ninuno ay nananatihing malapit sa lupa na kanilang pinangalagaan habang nabubuhay. Ang prosesyon patungo sa kuweba ng Mummies ay isinasagawa ng may matinding paggalang at katahimikan na sinasabayan ng mga tiyak na dayeng o mga awit na ritual. Ang mga awit na ito ay nagsisilbing gabay hindi lamang para sa mga nabubuhay na nagdadala ng katawan, kundi para sa kaluluwa mismo. Tinitiyak na ito ay makakarating na miligtas sa daigdig ng mga espiritu. Ang mga mambunong o ang mga espiritual na lider ay namumuna sa prosesyon, nag-aalay ng mga panalangin at nagbabasbas sa bawat hakbang. Ang bawat miyembro ng pamilya at komunidad na kasali sa pagdadala ng kabuluhan ay nagbabahagi ng isang huling pisikal na koneksyon, isang pagpapatunay na ang kanilang pagmamahal at paggalang ay nananatiling matatag. Ang paglaglabay ay kadalasang mahirap. Nagdadaan sa matatarik na daanan at makikipot na landas na nagpapakita na ang paggalang sa mga ninuno ay nangangailangan ng sakripisyo at matinding dedikasyon. Pagdating sa kuweba ng Mummies, ang huling seremonya ay isinasagawa. Ang pinakamahalagang aspeto ng interment ay ang paraan na paglalagay ng kabuluhan. Ang mga Ibaloy Mummies ay hindi inilalagay ng nakahiga. Sa halip, sila ay inilalagay sa isang nakaupong posisyon. Kadalasan ay parang nakayakap sa kanilang mga tuhod o sa isang posisyong kahawig ng isang sanggol sa sinapupunan. Ang posisyong ito ay may dalawang pangunahing interpretasyon. Una, ito ay sumisimbolo sa pagbabalik sa pinagman, ang pag-ikot ng buhay at kamatayan. Ang katawan ay inilalagay sa posisyon ng kapanganakan
na nagpapahiwatig na ang kamatayan ay hindi katapusan kundi isang muling pagsilang sa espiritual na daigdig. Ikalawa, ang nakaupong posisyon ay nagpapahiwatig ng walang hanggang pagbabantay. Ang mga ninuno ay hindi natutulog. Sila ay nakaupo, handang makinig at magbantay sa kanilang mga inpo. Mula sa kanilang mga sagradong upuan sa loob ng kuweba, sila ay nagiging mga kadavay, mga aktibong tagapagtanggol at gabay. Ang mga kuweba ng mamis, lalo na ang mga nasa kabayan, ay hindi simpleng libingan. Sila ay mga aktibong dambana. Ang mga ibaloy ay naniniwala na ang kanilang mga ninuno ay patuloy na nakikialam sa buhay ng mga nabubuhay. Kapag may sakit, tagtuyot o mahalagang desisyon na kailangang gawin, ang mga komunidad ay bumabalik sa mga kuweba upang humingi ng payo at pasbas. Ang presensya ng kabuluhan ay nagpapatibay sa paniniwalang ito. Ang pagpapanatili ng katawan ay nagbibigay ng isang pisikal na punto ng koneksyon sa espiritual na daigdig. Ang mga mamis ay nagiging mga aklatan ng kasaysayan at kaalaman na nagpapatunay sa pagpapatuloy ng kultura at pamana. Ang bawat kulubot sa balat, bawat detalye ng pagpapanatili ay nagsasalaysay ng isang kwento ng paggalang at pagkakakilanlan. Ang ritual ng kanyaw na madalas na isinasagawa bilang pag-aalay sa mga ninuno ay nagpapakita kung gaano kalalim ang koneksyon na ito. Ang kanyaw ay isang seremonya ng pasasalamat at paghingi ng tawad, kung saan ang mga hayop ay inaalay at ang mga panalangin ay inihahandog. Ang mga mambunong ay gumaganap ng isang kritikal na papel sa pagpapaliwanag ng mga bulong ng mga ninuno na nagbibigay kahulugan sa mga pangitain at mga palatandaan. Sa konteksto ng mga mamis, ang kanyaw ay isang paraan upang panatilihing buhay ang koneksyon. Ito ay isang paalala na ang relasyon sa mga namatay ay isang patuloy na obligasyon, isang mutual na pangako ng paggalang at proteksyon. Ang mga ninuno ay nagbibigay ng kasaganaan at kaligtasan. Ang mga nabubuhay ay nagbibigay ng pag-aalay at pag-alala. Gayunman, ang mga tradisyong ito ay hindi immune sa pagbabago at modernisasyon. Sa kasalukuan, ang mga kuweba ng mamis ay humaharap sa matitinding hamon. Ang mga salik tulad ng pagguho ng lupa, ang pagbabago ng klima, at lalo na ang pagnanakaw ng mga artifact at labi noong nakaraang siglo ay naglagay sa mga sagradong lugar na ito sa panganib. Ang mga Ibaloy elders at ang mga lokal na pamamahalaan ay nagsisikap na pangalagaan ang mga lugar na ito, na kinikilala ang mga mamis hindi lamang bilang mga espiritual na simbolo, kundi bilang pambansang kayamanan. Ang pagkilala ng UNESCO sa mga kuweba ng mamis bilang isang mahalagang cultural heritage site ay nagbigay ng isang antas ng proteksyon. Ngunit ang tunay na pagbabantay ay nagmumula sa komunidad mismo. Ang pagpapanatili ng kaalaman ay kasing halaga ng pagpapanatili ng mga labi. Maraming mga kabataan ngayon ang lumalaki sa labas ng mga tradisyonal na pamamaraan at ang pagpasa ng mga komplikadong ritual ng mummification at internment ay isang patuloy na hamon. Ang mga elders ay nagsasagawa ng mga cultural mapping projects at oral history documentation upang matiyak na ang mga dayeng at ang mga tiyak na hakbang na ginagawa ng mga mambunong ay hindi mawawala. Ang bawat kwento, bawat awit ay isang piraso ng puzol na nagpapatunay sa lalim ng pananaw ng Ibaloy sa kamatayan.
Ang kanilang pilosopiya ay nagtuturo sa atin na ang pagpapahalaga sa buhay ay hindi lamang tungkol sa kasalukuyan, kundi tungkol sa pag-unawa sa ating lugar sa isang walang hanggang kadena ng henerasyon. Ang bulong mula sa lupain ng ninuno ay naglalantad ng isang pananaw kung saan ang kamatayan ay hindi isang katapusan na dapat katakutan, kundi isang transisyon na dapat ipagdiwang at igalang. Ang mga mommies na nakaupo ng tahimik sa loob ng kanilang mga kuweba ay nagbibigay ng isang matinding paalala. Ang ating mga pinagmulan ay hindi kailanman malayo. Ang kanilang presensya ay nagpapatunay na ang pamana ay hindi lamang isang bagay na minana. Ito ay isang aktibong ugnayan na dapat panatilihin at alagaan. Ang Ibaloy ay nag-aalok ng isang modelo ng pag-iral kung saan ang bawat buhay ay may halaga at ang halagang iyon ay nagpapatuloy sa espiritual na daigdig na nagbabantay sa mga nabubuhay. Ang kanilang mga ritual ay isang masalimuot na tapestry ng pag-ibig, paggalang at pag-unawa sa siklo ng kalikasan at espiritu. Sa huling paglalagay ng kabuluhan sa loob ng kuweba, ang komunidad ay nagtatapos ng isang pisikal na paglalakbay, ngunit nagsisimula ng isang walang hanggang espiritual na koneksyon. Ang mga kuweba ay nagiging mga portal kung saan ang mga bulong ng mga ninuno ay nagiging malinaw na gabay. Ang mga Ibaloy ay nagpapakita sa atin na ang pagpapahalaga sa ating pamana ay ang pinakamataas na anyo ng paggalang sa ating sarili. Ang mga lihim na nakatago sa mga sinaunang lupain ay nagtuturo sa atin na ang kamatayan ay hindi isang paghihiwalay, kundi isang pagpapatibay ng ugnayan. Ang mga mommies ng kabayan ay hindi lamang mga labi. Sila ay mga aktibong miyembro ng komunidad na patuloy na nagbabantay sa kanilang mga inapo. Ang kanilang tahimik na presensya ay nagpapahiwatig ng isang katotohanan na mas malalim kaysa sa ating modernong pag-unawa, na ang mga patay ay hindi nawawala, sila ay naghihintay, nagbabantay at nagtuturo sa atin mula sa kanilang sagradong upuan. Ito ang walang hanggang bulong mula sa mga lupain ng ninuno. Ang mga bulong mula sa Cordillera ay hindi lamang mga alingawngaw ng nakaraan. Sila ay mga matitinding pahayag na nagpapatunay sa isang katotohanan na hindi kayang abutin ng modernong pag-iisip. Sa huling pagtatapos ng mga ritual ng Ibaloy, ang kamatayan ay hindi nagdadala ng paghiwalay, kundi isang walang hanggang pagpapatibay ng ugnayan. Ang mga mommies sa kuweba ng kabayan ay hindi lamang mga labi na pinangalagaan ng usok at oras. Sila ang mga permanenteng haligi ng espiritual na ekonomiya ng komunidad. Sila ang dayeng, ang mga pinatuyong katawan na nagpapakita ng tagumpay ng kultura laban sa kalimutan. Ang pagiging dayeng ay nangangahulugan ng pag-abot sa pinakamataas na antas ng paggalang, isang pagkilala na ang kaluluwa ay matagumpay na nakatawid at ngayon ay nagsisilbing isang aktibong tagapagtanggol. Ang pilosopiya ng Ibaloy ay nagtuturo sa atin na ang pag-aalaga sa mga patay ay isang direktang pamumuhunan sa kaligtasan at kasaganaan ng mga nabubuhay. Ang bawat mambunong na nagsagawa ng mga komplikadong seremonya, bawat awit na inawit
At bawat hakbang sa proseso ng mummification ay naglayong tiyakin na ang espiritu ng yumao ay magiging isang kalasag. Isang kalasag na nagbabantay sa kanilang mga inapo mula sa mga sakit, kalamidad at espiritual na kaguluhan. Ang koneksyon na ito ay hindi isang passive na alaala. Ito ay isang dynamic, patuloy na pakikipag-ugnayan na nagpapanatili sa balanse ng lawa, ang kosmikong kaayusan. Kapag ang balanse ay nagambala, halimbawa sa pamamagitan ng pagpapabaya sa mga ritual o pagpapabaya sa mga libingan, ang mga ninuno ay nagpapadala ng mga babala, madalas sa pamamagitan ng mga panaginip o hindi maipaliwanag na mga pangyayari na nagtutulak sa komunidad na muling itatag ang kanilang sagradong kontrata. Ang pag-unawa sa ibaloy sa kamatayan ay nagpapabago sa ating sariling takot. Para sa marami sa labas ng Cordillera, ang kamatayan ay ang huling pader, ang katapusan ng lahat ng komunikasyon. Ngunit sa kabayan, ang kamatayan ay ang pagbubukas ng isang bagong channel ng komunikasyon. Isang mas malalim na anyo ng presensya. Ang mga mummies ay nakaupo, nakabaluktot sa posisyon ng isang sanggol sa sinapupunan na sumasagisag sa ideya ng muling pagsilang o mas tumpak, ang patuloy na pag-ikot ng enerhiya. Ang posisyong ito ay hindi lamang praktikal para sa pag-iimbak sa mga kuweba. Ito ay isang malalim na teolohikal na pahayag. Ang buhay at kamatayan ay hindi magkasalungat, kundi magkakasama sa isang walang hanggang siklo. Ang pagpanaw ay hindi pagkawala. Ito ay pagbabago ng anyo ng pag-iral. Ang mga Ibaloy elders na nagbabantay sa mga kuweba at nagpapanatili ng mga oral na tradisyon ay nagdadala ng bigat ng kasaysayan at ang kinabukasan ng kanilang pagkakakilanlan. Ang kanilang mga pagsisikap na idokumento at ipasa ang kaalaman ay isang laban sa pagkakalimot na dulot ng modernisasyon at panlabas na impluensya. Ang bawat salita na itinuturo nila sa mga kabataan tungkol sa daing ay isang binhi na nagpapanatili ng espiritual na lupa. Ang pagkawala ng isang mambunong ay hindi lamang pagkawala ng isang individual. Ito ay pagkakawala ng isang aklatan ng sagradong kaalaman na hindi maaaring palitan. Kaya naman, ang pagpapahalaga sa mga matatanda ay kasing halaga ng pagpapahalaga sa mga mummies. Sila ang mga buhay na tulay sa pagitan ng nakikita at hindi nakikitang mundo. Ang mga kuweba ng mummies ay nagiging mga silid-aralan, tahimik na mga monumento na nagtuturo ng isang aral na higit pa sa antropolohiya. Sila ay nagtuturo ng paggalang. Ang paggalang sa lupa na nagbibigay ng mga materyales para sa buhay at nagiging huling pahingaan. Ang paggalang sa oras na nagpapatunay sa bisa ng mga ritual sa loob ng daang-daang taon. At ang paggalang sa sarili na nauunawaan ang sarili bilang isang maliit ngunit mahalagang bahagi ng isang malaking walang hanggang pamilya. Ang mga Ibaloy ay nag-aalok ng isang pananaw kung saang individual na pag-iral ay hindi nagtatapos sa huling hininga, kundi nagbabago upang maging isang kolektibong puwersa na nagpapatuloy sa pamana ng tribo. Ang pagmumuni-muni sa mummification ng Ibaloy ay nagpapakita ng isang malalim na pag-unawa sa kalikasan ng pag-ibig at tungkulin. Ang mga ritual ay hindi ginagawa dahil sa takot sa kamatayan, kundi dahil sa matinding pag-ibig at paggalang sa yumao. Ang pagpapanatili ng katawan
ay isang huling gawa ng pag-aalaga. Isang pisikal na pagpapahayag ng pangako na ang ugnayan ay hindi kailanmang mapuputol. Ito ay isang pagpapatunay na ang pag-ibig na nararamdaman ng isang pamilya para sa kanilang miyembro ay sapat na makapangyarihan upang labanan ang natural na proseso ng pagkabulok at kalimutan. Ang bawat daing ay isang testamento ng walang hanggang pag-ibig ng pamilya. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay sa mga bulubundukin ng Cordillera, ang tanong ay hindi na tungkol sa kung paano ginawa ang mga mamis, kundi kung bakit. Ang sagot ay nakasalalay sa pagkakakilanlan. Ang mga Ibaloy ay kung sino sila dahil sa kanilang mga ninuno. Ang kanilang kasalukuyan ay hindi maihiwalay sa kanilang nakaraan. Ang kanilang mga ritual ay nagpapatunay na ang buhay ay isang tuloy-tuloy na agos at ang bawat henerasyon ay umaasa sa karunungan at proteksyon ng mga nauna. Ang mga mamis ay ang pisikal na patunay ng isang espiritual na katotohanan. Ang modernong mundo ay madalas na naghahanap ng mga sagot sa pamamagitan ng agham at teknolohiya na nagpapawalang halaga sa mga sinaunang kaalaman bilang pamahiin. Ngunit ang Ibaloy ay nagpapakita ng isang mas matatag na pundasyon, ang kaalaman na nagmumula sa direktang espiritual na karanasan. Ang kanilang pananaw ay nag-aalok ng isang hamon sa ating sariling kultura ng pagtatapon at paglimot. Gaano kadalas natin pinapahalagahan ang ating sariling mga ninuno? Gaano kalalim ang ating koneksyon sa lupa na nagbigay sa atin ng buhay? Ang mga bulong mula sa mga lupain ng ninuno ay nag-uudyok sa atin na magtanong, ano ang ating pamana at paano natin ito pinangangalagaan? Ang pagpapanatili ng mga kuweba ng mamis ay hindi lamang isang gawaing pang-arkeolohiya. Ito ay isang gawaing pang-espiritual. Ito ay isang pangako sa mga yumao na ang kanilang mga sakripisyo at karunungan ay hindi mawawala. Ang mga kabataan ng Ibaloy ngayon ay may tungkuling balansehin ang pangangailangan para sa modernong edukasyon at ang pangangailangan na panatilihin ang mga ritual na nagpapanatili ng kanilang kaluluwa bilang isang tao. Ang tagumpay ng komunidad ay nakasalalay sa pagpapatuloy ng mga deying, hindi bilang mga museo, kundi bilang mga banal na lugar ng pagdadasal at pag-alaala. Ang mga Ibaloy ay nagbigay sa atin ng isang sulyap sa isang mundo kung saang ang kamatayan ay hindi ang huling salita, kundi isang pagbabago ng kabanata. Ang kanilang mga mamis ay nagbibigay ng isang tahimik ngunit matinding paalala na ang ating mga pinagmulan ay hindi lamang nasa kasaysayan, kundi aktibong nakikilahok sa ating kasalukuyan. Ang bawat nakabaluktok na katawan ay nagpapahiwatig ng isang walang hanggang koneksyon, isang hindi maputol na ugnayan na nagpapatunayan sa kapangyarihan ng pamana. Ito ang huling katotohanan na inihayag ng bulong mula sa lupain ng ninuno, na tayo ay hindi kailanman nag-iisa dahil ang mga ninuno ay patuloy na nagbabantay, nagtuturo at nagmamahal sa atin mula sa kanilang sagrado upuan sa loob ng mga sinaunang bundok. Ang kanilang presensya ay isang patuloy na pagpapala, isang hindi matitinag na kalasag laban sa mga pagsubok ng buhay. Ang lalim ng pananaw na ito ay nagbibigay ng isang bagong kahulugan sa konsepto ng komunidad. Ang komunidad ng Ibaloy ay hindi lamang binubuo ng mga nabubuhay. Ito ay isang malawak na pamilya na sumasaklaw sa mga henerasyon
ang mga nabubuhay at ang mga yumao na nagtutulungan upang mapanatili ang kaayusan at kasaganaan. Ang mga mamis ay ang mga matatandang miyembro na nagbibigay ng karunungan na hindi kayang ibigay ng sinumang nabubuhay. Sila ang mga tagapag-ingat ng mga lihim ng lupa at ng mga siklo ng kalikasan. Ang kanilang tahimik Ang pagpapanatili ng mga ritual ng mummification kahit na sa mas limitadong anyo ngayon ay isang gawaing paglaban. Isang paglaban-laban sa homohenisasyon ng kultura at ang pagkawala ng pagkakakilanlan. Sa bawat pagbasa ng kaalaman, ang ibaloy ay nagpapatunay na ang kanilang pamana ay hindi isang bagay na dapat ilagay sa isang museo, kundi isang buhay na puwersa na dapat isabuhay. Ang mga daying ay hindi lamang mga labi. Sila ang mga aklat ng kasaysayan, ang mga mapa ng espiritual na daigdig at ang mga paalala ng kung gaano kahalaga ang pag-uugat sa sariling pinagmulan. Ang pagtatapos ng paglalakay na ito ay nag-iiwan sa atin ng isang malaking tanong tungkol sa ating sariling pag-iral. Kung ang kamatayan ay hindi ang katapusan, kung ang mga ninuno ay patuloy na nagbabantay, ano ang ating responsibilidad sa kanila? Ang ibaloy ay nagbigay ng isang malinaw na sagot. Ang ating responsibilidad ay ang pagpapatuloy ng buhay na may paggalang, pag-alala at pagpapanatili ng mga tradisyon na nagbigay daan sa ating pag-iral. Ang mabulom ay nagiging mga utos, huwag kalimutan. Ang mga kuweba ng kabayan ay nagtataglay ng isang katotohanan na mas matanda kaysa sa anumang modernong relihiyon o agham. Ito ay ang katotohanan ng walang hanggang ugnayan. Sa huling sulyap sa mga tahimik na tagapagbantay na ito, nauunawaan natin na ang ibaloy ay hindi naghahanap ng buhay pagkatapos ng kamatayan. Sila ay nagpapatuloy ng buhay sa pamamagitan ng kamatayan. Ang kanilang pamana ay isang liwanag na nagliliwanag sa kadiliman ng pagkalimot. Isang patunay na ang paggalang sa mga pinagmumulan ay ang pinakamataas na anyo ng pagpapahalaga sa sarili. Ang mga lihim ng Cordillera ay inihayag. Ang kamatayan ay hindi isang pagtatapos, kundi isang walang hanggang pagpapatibay ng buhay at pag-ibig. Ito ang matinding at hindi matitinag na katapusan ng bulong mula sa lupain ng ninuno. Ang mga mamis ay nananatili, tahimik, ngunit ang kanilang presensya ay sumisigaw ng isang walang hanggang katotohanan. Ang pag-aral ng mga ritual na ito ay nagpapalawak sa ating pag-unawa sa kung paano maaaring harapin ng sangkatauhan ang misteryo ng pagpanaw ng may dignidad at kahulugan. Sa halip na itago ang kamatayan, ang ibaloy ay nagdala nito sa sentro ng kanilang buhay. Ginawa itong isang sagragong proseso na nagpapatibay sa kanilang kolektibong kaluluwa. Ang bawat daying ay isang buhay na aral, isang tahimik na guro na nagtuturo tungkol sa siklo ng kalikasan, ang koneksyon sa lupa at ang hindi maputol na kadena ng henerasyon. Ang mga bundok ng Cordillera ay hindi lamang nagtatago ng mga labi. Sila ay nagtataglay ng isang pilosopiya na nagpapatunayan na ang tunay na buhay ay matatagpuan sa pagpapatuloy ng pamana. Ang huling resolusyon ay nasa pagtanggap ng katotohanan na ang mga ibaloy ay nagtataglay ng isang kaalaman na kailangan ng modernong mundo. Ang pag-unawa na ang ating pagkakakilanlan ay hindi isang individual na pag-aari, kundi isang kolektibong mana na ipinasa sa pamamagitan ng dugo
at espiritu. Ang mga mumis ay ang huling at pinakamakapangyarihang simbolo ng pangakong ito. Sila ay hindi lamang bahagi ng kasaysayan. Sila ang mga tagapag-ingat ng kinabukasan. Sa kanilang tahimik na pagkakaupo, sila ay nagpapatunay na ang mga bulong ng mga ninuno ay hindi kailanmang titigil. At ang kanilang paggabay ay laging naroon para sa mga handang makinig. Ang paglalakbay ay nagtatapos, ngunit ang koneksyon ay walang hanggan. I-like at mag-subscribe para sa susunod na paghuhukay.